Usapan natin tungkol sa buntis, gusto magbuntis, hindi mabuntis, lahat ng tanong nyo, plus yung mga pills and contraception, kailangan din natin pag-usapan. Common problem mo to, Dr. Kate, nagpapacheck sa'yo? Yes, opo. Yung mga gusto magbuntis. Yes. Magkabilang dulo ng spectrum, either ayaw magbuntis or gusto magbuntis. Gusto magbuntis. Oh. Siguro, ang dami nating questions kasi nakuha At na-print out ko nga siya. Ito, na-print out ko yung mga questions po ninyo. Makapal. Binasa ni Dr. Kate yung daan-daang mga Hindi questions. ko na kinaya lahat, Hindi na Doc, kinaya, actually. pero binasa niya karamihan. And ang isang common question ay tungkol sa pills. Paano daw uminom ng pills? Bakit daw pag may pills niregla? O nawala yung regla? Bakit nung nag-pills sumakit sa sex? So, marami sila iniisip sa pills, masama ba? So, baka pwede paki-explain ano ba yung pills? Ano rin siguro yung IUD na tinatanong nila. Sige. Yes, Dr. Actually, yung sa IUD, Doc, napag-usapan na natin kanina Yes. Ayun, ang IUD kasi, yung nakita mo, no, letter T, pinapasok siya sa loob, bumubukas yan dito, dun siya nagpo-form ng letter T. Hindi niya pinapag-meet ang sperm at ang egg, kaya hindi ka nagbubuntis, no? Posibilidad rin naman, kasi hindi naman lahat, Doc, 100%. So ito, posibilidad rin siya na mahulog, kaya you make sure na regular ang check-up mo. Kasi tinitingnan ng via ultrasound yan, kung maganda yung posisyon ng IUD. Kasi pag yan nahulog, pwede ka pa rin mabuntis. So hindi siya 100%. Dr. Kate, paano nilalagay itong IUD sa loob? Mahaba yan, Doc, na stick, parang ganito. Parang ganito. Hindi, actually, before yan, Doc, parang ganito siya. Yung IUD, yung kamay niya, naka-fold yan dyan. Yun yung ipapasok, kunyari, ito. Pag ito pinasok sa loob, papasok yan sa loob ng cervix, papasok dito. Pag nabunggo niya dito, may clicker po dun sa may dulo, tsaka siya bubukas ng ganito. Mag-open yung kamay. Ganito yung magiging itsura niya dito sa loob ng mattress. Dito siya naka-letter T. Safe ba ang IUD? Safe naman siya kung tama ang pagkakalagay. Okay. May string naman siyang na nakalawet sa loob ng puwerta na if sa aming mga doktor, magiging madali lang siyang tanggalin. Pero syempre, dahil mechanical device siya, posible siyang magkaroon ka ng high risk for STD pag hindi ka maingat sa partner. Paano yung check-up every year? Pwede pa ba magpa-pap smear kahit may IUD? Dapat lang kahit anong contraceptive, Doc. Kahit anong contraceptive, even IUD na intrauterine device nga siya, dapat pa din na magpa-pap smear ka once a month. Pero kung ilan ang partner mo, kailangan mas maging regular ang pap smear mo. At least every 3 to 4 months, dapat nagpapa-pap smear. Bakit kailangan ganun kadalas? Kung ilan po ang naging partner. Kung kunyari, hindi ka monogamous, may mga tao na Kailangan mas madalas ang pap smear? kailangan mas madalas sa mga pap smear. Para mahanap kung may infection? Opo. Hindi lang infection, posibilidad nga na makapasok mga intraepithelial lesion, yung mga posibilidad na pwedeng mag-cervical cancer. Tinataasan po namin ang dami ng pap smear every year. So, ang maraming questions sa kababayan natin, yung Sa pills po. ano daw yung pag-inom, ano yung tamang pag-inom, at ano yung nagiging side effect ba, o wala namang connection? Ang pills, iba-iba. Lahat may side effect. May mga pasyente lang na very sensitive. Lahat ng side effect pwede nila nararamdaman, pati pagtaba. Pero kailangan mo matanong sa doktor mo kasi may mga pills din na hindi nakakataba. May mga pills na 28 days, lalo na yung puro progesterone lang or progestin. Yun binibigay namin kasi pwede siya sa nagbe-breastfeeding or may high blood, may diabetes. Yun yung progestin na 28-day pill ang binibigay namin. Ano kailangan malaman ng kababayan natin pagdating sa pills? Meron ba silang choice? Ano yung sasabihin nila sa doktor na gusto kong ganito lang yung pills ko, mas safe, o magbubuntis ako, o hindi? Definitely, pag nag-pills ka, kasi gusto mo na hindi magbuntis, isa yon. Hindi magbuntis, mag-regular ang menses mo. Ang tanong dyan, nagbe-breastfeed ka ba? Pag hindi ka nagbe-breastfeed,
definitely yung bibigay namin sa yung mens, yung nagme-mens ka. Yung pills, Kasi yung- ang pills, oo. 21 days or 24 days, after nun may rest period kung kailan na nagme-mens ka. Ang importante lang kasi, may nabasa akong isang comment na natakot ako sa kanya sa pag-inom ng pills kasi pag nandyan yung partner niya, inom siya 5 tableta, 5 araw. Pero pag walang partner, hindi siya umiinom. Delikado 'yun. Bakit Kasi delikado? kung hindi mo plano pa magbuntis, baka mabuntis ka bigla or irregular ang mens mo. Pag nag-stop ka ng pill, bigla kang magbe-bleed. Swerte ka kung dinugo ka, pero matatakot ka kasi parang magugulat ka. Parang 2 weeks pa lang nag-mens na ako dahil yun sa pills mo. 5 araw mo lang ininom, nag-stop ka, kaya ka nag-bleed. May isa ako, Dok, na swerteng pasyente. So, 3 na anak. Yes, so, ang tamang pag-inom, let's say gusto nila mag-contact on day, petsa 15. Kailan siya magpipills? 1 month before. Once nag-mens. Once nag-mens. Para hindi ka, Dok, kasi mawala, dapat, once nag-mens ka, day 1 of mens, yun yung tamang inom ng pills. Okay. Pag kung kunyari, let's say, bigla mo inisip, scheduled kasi yan actually, sorry to say. Kasi mag-iiba ang menses mo pag iba ang inuman mo ng pills. Let's say, yung sabi ninyo, day 15 mo, tsaka pa lang dadating si husband. Day 7 na. Ano gagawin mo? Ang best mo is whether kung mag-pills ka or injectable, you need 7 days coverage ng hormone, ng contraceptive, before malaman mo na hindi ka magbubuntis pag nag-sex kayo. Nakuha niyo ako. Pero kung short lang, let's say, 2 days from now, dadating, tsaka mong pinag-isipan mag-pills, huwag ka magulat na mabuntis ka. Tapos, yung sa pills, pag umiinom sila ng pills, kung yan 21 or 28 days, anong i-expect nila? Hindi sila rereglahin or rereglahin din sila pag hininto nila? Di ba? Apo. May cycle. Ano magiging normal na regla nila kung naka-pill sila? Pag naka 28 days cycle ka ng pill, tapos iniinuman mo ng 28 days tuloy-tuloy, definitely hindi ka po magkakaroon ng mens. If ever magsaspot ka, lalo na kung bagong inom ka lang ng gamot, definitely hindi mo expect na mag-mens ka. So wala Pero silang mens all throughout? Until mag-stop. Pag 28 days. Pero kung yung 21 days na pill, tapos sinasabi namin either 7 days rest, kasi may ganong pill, Doc, yung mga estrogen, progesterone na halo. Yes. May 21 days tsaka 24 days na pill, tapos may Rest ka. rest period. Para magregla. Bago iinom, dun ka rireglahan sa rest period. So ano yung mas magandang pills para sa kababayan natin? Yung 21 days na may regla o yung 28 days na hindi na sila magre-regla? Depende po yun sa gusto po ng pasyente. Usually, tinatanong ko. Yes, Kasi, a Doc, few yung iba, yeah. takot na pag hindi daw dinatnan, nabubulok yung dugo sa loob. Okay. So, takot sila mag-inom, lalo na yung mga injectable. May mga takot na mag-injectable or mag-28-day pill kasi akala nila nabubulok or naiipon yung dugo, kaya daw lalaki puso nila, etc. So, yun, ayaw nila kung hindi sila nireregla. That's why, yun yung mga questions na tinatanong namin. Nagbe-breastfeeding ka ba? Kung hindi ka nagbe-breastfeeding, ang bibigay namin sa yung pill, yung nireregla ka. Ayaw mo bang tumaba? Minsan, ang feeling ng babae, May pills na nagiging nakakataba. bloated. Opo. Pero may mga pasyente ako, kinay-say yung kanya, let's say, cyproterone acetate na may ethinyl, na may estrogen. Pwede ba sabihin yung Sige, brand? sige, okay Ang na. usual brand kasi ng cyproterone is Diane or yung lower cost, which is Althea. Binibigay ko rin naman siya, Doc. But the thing is, may patients ako na tumataba daw. Yung iba naman pasyente, hindi naman nagigain ng weight. So, okay lang sa Diane. Yung iba, nagba-migraine, sumasakit ng ulo, kung nagtitake ng, or may moody, grabe daw mag-PMS o yung premenstrual syndrome. Yes. So, tinitigil ko yon and give them another one, which is a lower dose. Can I say which is Yas or Yasmin. Yun naman kasi, ang usual kasi dyan is the estrogen. Ethinyl estradiol, pinakamababa siya sa Yas, saka sa Yasmin. Yun So, yung 24 days. Meron daw pang pakinis ng balat. Yung mga Pampakinis. sinabi ko, pangpakinis po yun ng balat. Paano kikinis pag iinom ng pills? Kikinis ang balat? Opo. Bakit?
Because of the hormonal content. May, ano po siya, like yung sa yas, drospirenone Paano content. kikinis? Matatanggal ang pimples? Opo. Pero syempre, iisipin mo rin doon, ano na naman, yan na naman ako, diet na naman. Kung ang dieta mo, puro peanuts, puro oily, fried food. Naku, nagcho-chocolate ka pa at hindi ka umiinom ng tubig with mega smoking ka pa, etc. Huwag mo na munang mag-pills. Pag-isipan mo muna ang diet mo. Sino ang medyo kailangan mag-ingat sa pills? Alam ko yung mga may breast cyst, may cervical, may high blood. Sino yung mga parang hindi mo bibigyan ng pills? Well, marami po kasi akong tinitingnan ko muna po yung kabuuan ng tao eh. Okay. Pag high blood and diabetic, pero kailangan kunyari ng contraceptive, ang binibigay namin dyan yung 28-day pill, yung more of the progestin, pati yung mga smoker, lalo na syempre ayaw nila magbuntis, etc. More of the progestin pill, yung mga breastfeeding Fendi pill, mga Daphne, yung mga ganyan, yung mga Linesterol, yun. Pero pag kung kunyari, sa breast cyst naman, we try to lower down yung sa estrogen content na binibigay namin. But ang mga gyne-on ko, ang usual nila dyan is more of the condoms. Para to lessen, usually kasi Doc, ang iniisip natin dyan, doktora, na the less hormone, the better. Kung marami itong mga risk factors yung pasyente, wag mo na lang pag-isipan yung pag-take na lang ng mga pills or whatever, maybe IUD, at least yun, mechanical, wala naman siyang hormone, pero iisipin mo, each and every patient is different eh. Pwede itong pill sa'yo, pero sa kapatid mo iba. So, depende po. Kate, marami rin nagtatanong yung Implanon. What's Implanon? Yeah. Ang Implanon po ay nilalagay namin dito yan, under the skin. Ini-inject namin dito, under the skin. Mabilis lang po siyang procedure. Dito po siya under the skin. Mararamdaman mo para siyang manipis na, alam nyo yung sa lead ng pencil? Ganun lang po yan, ganyan kaliit. 3 years coverage. Pero nawawala ang period mo nun. Initially, irregular ang mens, ang bleeding mo. Pero as the years go by, nawawala. Wala naman po siya. May mga side effect, katulad lang din po ng mga contraceptive pill. May tumataba, may hindi naman tumataba. May nagpipimple, may hindi nagpipimple. Pero depende po yon sa mga coverage ng pasyente. Lalo na yung mga tao na hirap uminom ng pills, baka makalimutan mo, mabuntis ka lang, ang Implanon maganda kasi 3 years coverage siya. So, salamat sa lahat na nagla-like, salamat sa lahat na nag-share para kay Dr. Kate Howard, special Facebook Live. Dr. Kate Howard, nasa Cardinal Santos Medical Center, fellow na Philippine Obstetrics and Gynecological Society. May clinic rin sa Klinika Manila. Yes. And I'll be there later. And, kamusta mga patients? Ako, naghihintay na yung patients mo, Dr. Kate. Nag-FB live ka pa. Million naman nakikinig sa atin dito, di ba? So, baka para makatulong baka po. maintindihan konti ng patients mo. Anyway, ngayon, ang hinihintay nila yung hindi mabuntis. Gusto nila, ngayon, tinuruan natin sila yung pills, di ba? Para hindi ito naman yung mga gusto magbuntis. Ano mga tips sa babae, sa lalaki? Yes. Okay. Sa mga gusto naman na magbuntis, ang pinaka naging problema dyan is irregularity of menses. So, napag-usapan na natin paano mag-regular ng menses, kailangan po monthly kayo nagme-mens. Ang isa rin naman, kung ito pang babae, ayoko pong bitawan ang pagsilip sa partner, sa lalaki. Kailangan po ma-check ang semen analysis. Sobrang importante. Bakit? Kung ma-regular ko na, Doc, ang menses ni babae, and yet mababa pala ang count ni lalaki, kahit anong gawin natin pangingitlog, na iipon na lahat ng bigay ng medicine sa babae, hindi ka rin talaga magbubuntis kung may problema ang lalaki. Minsan ang pinaka-common dyan, Doc, is low sperm count, malapot na semilia, and also yung tinatawag na varicocele, na may namamagang blood vessel dun sa may scrotum or sa balls ng lalaki na kailangan operahan. Yun po yung pinaka-common. So sa cases mo, maraming mga lalaki pala may diferensya? Opo. Pero minsan, low sperm count lang, and yung malapot nga na semilia, ang pinapagawa ko po sa lalaki para
magkaroon po ng tulong. May mga natulungan na rin pong pasyente na Yes. dumating na nakwento sa akin, may nabuntis na rin. Ang lalaki po, kung habang hindi pa kayo nagpapasemen analysis, increase fluid intake, at least 3 liters of water per day, tanggalin ang smoking. Ang alcohol, pagbigyan kahit isang bote ng beer a day, no? Pero kung kayang wala, better wala. Proper exercise, proper diet, pero ang pinaka nakita ko, Doc, smoking talaga. Kasi pati overweight or Yung lalaki. opo. Tigil lang sigarilyo, baka mabuntis Yes. na. Yes. Meron silang And increasing fluid vitamins intake. na Vitamins, may Wala favorite ako, Doc, eh. Sige, okay lang. Rogen E, actually. Pero may nakikita rin ako, Revicon, Pharmaton, pero yun yung pinakamahal kasi. So, posibleng makatulong. Opo, ang pinaka hinahanap ko lang kasi dun sa multivitamin sa lalaki, Royal Jelly, Korean Ginseng, and Zinc Factor. If ang multivitamins nyo may 3 nito, sobrang makakatulong na siya for better sperm quality. Another one, I give folic acid to both the woman and the man for better quality rin ng semen. Okay. Ng sperm. So, yan na. Sa mga kalalakihan, alam nyo na gagawin. Yes. Yung sa mga babae naman, anong gagawin, anong iinumin. Yung mga sinabi ko sa lalaki, siguraduhin nyo kayo din mabait. May mga nakikita ako, Doc, smoking din sa women and alcohol. Okay. Definitely, re-remove rin natin yan. Isa pa palang kulang ko for both of you, coffee. 1 cup per day na lang, wag na 3 hanggang 4 na kape sa isang araw. With matching tea pa. Anong connection ng coffee sa hindi mabuntis? Actually, hindi lang coffee, Doc. Coffee, sweet drinks, soft drinks, ganyan. Bakit? Lahat ng sweet or even coffee, it acts as pinapawiwi kayo eh. Diuretic siya. So, ang tendency nyo, kung anong tubig na iniinom nyo, ilalabas nyo lang agad. Ang problema ng hindi nagbubuntis, pumapangit rin ang cells, dehydrated ang body. So, we increase fluid intake. So, pati babae, dapat increase fluid intake din. Okay. Oo. Other than what I said, smoking, etc. Anong check-up sa babae? Ang check-up, kailangan, isa doon is pap smear na pag-usapan na natin kanina. Isa din, ina-examine namin kayo, tinitingnan namin kung may mga bukol, etc. Physical exam or pelvic examination. Dito, kung may myoma. Opo, tinitingnan namin, kinakapa namin kung may mga tumor ka ba sa ovaryo, etc. Titingnan namin kung may mga infection ka, kailangan na nating i-treat. Napag-usapan na rin natin yung mga STD at yung mga usual infection. Napag-usapan na rin natin. Pag lahat, let's say, na-clear na natin si babae, very healthy na siya, ang kailangan natin is ultrasound. Doon natin minsan nalalaman na, hindi pala nangingitlog ng tama. Napag-usapan na rin natin yung polycystic ovaries. So, pag nakita natin polycystic ovaries, kailangan na natin siya ngayon paitlogin. Pero minsan, ang ginagawa natin, let's say, malinis, wala pala siyang polycystic ovaries, paano natin naalamin kung nangingitlog talaga si babae? Usually, ang OB, papag-ultrasound ka sa kalagitnaan ng cycle mo. Kung 28 to 30 days kayong cycle mo, ipapa-ultrasound ka namin day 15, day 16, day 17. Pag may nakita kaming ganito, corpus luteum, nangingitlog ka, uwi ka na. Ganun po. Sa bahay, alam na. Definitely, kailangan may sex. Yes, ano yung tips mo sa sex? How often? Gano'ng kadalas? Yes. Diba? Opo. Anong timing? Yan yung mga usual na tanong sa amin. Would you believe, para ikaw ay magbuntis, ang regular contact para ikaw magbuntis, dapat 3 times a week ang regular for you to get pregnant. Pero kung hindi kaya at as you said, busy kayo, once kasi na-regulate natin ang mens mo na parang 28 days to 30 days ka, alam na natin na kalagitnaan, doon ka nangingitlog. Pag nabigyan ka ng gamot or nakikita natin nangingitlog, yung timing ng contact, kung hindi nyo kaya na irregular contact, ang timing dapat between day 11 to day 18. Kung kaya nyong every day or every other day, dun kayo magko-contact na timing. Dok, kinamin ko ulit. Okay. Sa timing, dun sa day 11 to 18, papahigain natin si babae. May mga nakikita tayo, retroverted. Tingnan nyo ultrasound Yes, may nyo. question doon. Retroverted. Gusto niya magbuntis. Ito muna. Kung retroverted ka, ito, nakita nyo, no? Ito yung pantog, matres, rectum, no? Yung sa may puwet, yung sa pupo.
Kung ito yung bladder, ito ang matres, nakita mo daw kung paano siya nakabend. Anteverted yan, nakapatong yan sa bladder. Ang retroverted, nakapatong sa kabila. Kaya siya hirap kasi pag nakahiga si babae, pag retroverted ka, yung cervix mo, ito, instead of nakababa siya, ang cervix nakapataas, nakatungo, pag retroverted. Kung konti lang yung semilia ng lalaki, nandito lang. Hindi papasok. Yes. Dahil yung cervix mismo na dadaanan, nakatungo. Pero kung yung retroverted, ma-antiverted natin katulad nito, pag konti lang yung semilia, mas kayang pumasok. Paano ipapalipat itong uterus na retroverted, ibabalik sa tama? Yun. So, kung ito si babae, ang usual ko sinasabi, you can have contact in any position, but prior to the second position before missionary, kasi syempre, pag nag-let go si lalaki, let's say, nag-release si lalaki, gusto natin talaga missionary kasi lalagyan natin ng pillow dito Ito ang gusto nating position. Missionary dapat pag nag-let go si lalaki. Before mag-missionary, ang importante sa retroverted, Dadapa muna. doggy. Dapa. Doggy or dapa. Kita niyo, doktora, bakit? Kung nakaganito si retroverted, pag naka-doggy, babagsak siya. Why? Ang mga muscles kasi, nagre-relax siya with excitement and orgasm, etc. May maraming steps kasi in sex nagre-relax ang muscles, including the uterus, so it goes forward. Ilang minutes nakadapa yung babae? That I wouldn't know na. Basta But this is part of sex. Okay. Oo. Dapat, ang lagi ko sinasabi sa pasyente, is mag-communicate sila ni husband. Bakit? Pag si husband sabi, malapit na akong labasan, hihiga na si babae ng missionary, magle-let go na si husband, may ready kang pillow para iusli yung puwet, para pag nakapillow ka, uusli si puwet, para in case konti lang ang similya, hindi siya lalabas. Magsistay lang ang similya dito, mas didikit dun sa cervix mo, na now na-relax na natin yung matres, mas sasausaw siya sa similya. Okay. Opo. Gano'ng kadalas ang sex? Everyday dapat? 3 times a week, but during... Dapat ba mag-stop si lalaki ng 3 days para makaipon? Not necessarily. Doon sa date 11 to 18, hindi kailangan mag-stop. Kung hindi kaya ang everyday, every other day. Kung kaya na more than once, mas mabuti. Doon sa time na yon, hindi naman everyday, pero doon sa time na day 11 to 18, particularly day 13 to 15, kung saan natin iniisip na mangingitlog si babae, doon siguro kayo mag-everyday. Tapos, yung sinasabi ko kanina na habang nakahiga na may pillow sa under the puwet, you have to stay 30 minutes to an hour because that's the time na malakas dapat ang motility or yung swim ng similya paloob. Okay. Meron tayong picture dito, Dr. Kate, ng infertility. Ito nga mga causes na sinabi mo. Pag sa lalaki, ito yung sinabi mo na may varicocele, yan, sa lalaki. Iba, may obstruction. Tapos sa babae naman, meron tayong polycystic ovary, kaya hindi na bubuntis. May pelvic adhesion. Opo. Ito yung mga PID. pwedeng PID. Opo. Tapos meron ding Mga tumor, mga myoma, Dok. to. May patient ako hindi nagbuntis until matanggalan ng myoma. No? Pero depende yan sa mga myoma. Pero for us to find out, let's say may maliliit kang mga myoma, para makita kung sumasagabal ba or what, irregular naman ang mens, ang pinapagawa namin is hysterogram. May dye na pinapasok via ultrasound or x-ray hysterogram, pinapapasok namin dyan, tinitingnan kung sagabal ba, kung bukas ang tubo mo, depende sa size kasi, Dok, ng myoma, kasi kung 2 to 3 cm lang, hindi naman namin yan tatanggalin. Yung mga malalaki lang na myoma or yung mga myoma na nabablock nga niya ang fallopian tube. Okay. Anong mga vitamins naman sa babae? Sa babae, actually any kind of vitamins, pero
Marami eh. Even nga yung mga, sasabihin ko, mga Usana, mga ganyan, pwede. Na-try ko na rin yan. Pero lately, what Pero I've kahit tried parang is, hindi tayo sure do sa studies. hindi wala. Parang i-try Any multivitamins, Okay. Conzace, para ang bilis ko gumaling sa Conzace. Pero ang pinaka-importante sa akin is vitamin C. Vitamin Oo, I C. give them vitamin C. May nakita rin akong studies in the US, according to them, 3 grams, 3 grams daw. Sabi ko, ang taas-taas naman. Kahit 1,000 milligrams, pwede din. Vitamins. Oo. Tanong ko lang, Dr. Kate, pagkatapos manganak, anong vitamins yung i-continue nila? Ang pinaka-importante dyan is yung ferrosulfate. Ferrosulfate for 1 month. If may sugat ka, whether CS or na suture or ni-repair ka sa puwerta, ang importante din is vitamin C. Para nga for better and faster healing. But definitely the ferrosulfate is important. May mga ferrosulfate doc na may mga multivitamin content like Iberet, FA, mga ganyan. So may multivitamins na may ferrosulfate pa. Sangobion has rin naman, organic rin naman kasi may mga ganun yung patient gusto nila organic, gusto nila ganito, gusto nila madaling magpoo. Minsan matitibes sila with a certain ferrosulfate. Then I give them, like, can I say, like, let's say, Trihimic, may docosate sodium, Sorbifer, easy daw to poo, mga ganon. Dr. Kate, paano naman sa mga buntis na? Anong konting tips natin sa buntis na? Gaano kadalas ang check-up? Anong mga vaccine? Anong vitamins? Let's say, bagong buntis na. Pwede rin tayo Sige, dito pwede. if you want. Lipat. Para we have, Pagbuntis na siya. Okay, maraming salamat. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Naku, dami nagla-like, dami nag-share. Ito, gusto daw niya magbuntis. Thank you from Florida. Si Nati Dampier. Yan. So, tips. Salamat pag-share good po. luck. Good luck sa iyo. Yung nasa Florida. At I'm sure very stressed sila. Parang very ang stress. Yung iba daw 10 Oo. years na naghihintay. Nako, pag mga 5 to 10 years na, we would rather you go see a specialist Marami ako sinabi para i-check kung ano naging problema ninyo. Huwag mong iisipin na ikaw lang ang gumagawa ng bata. Huwag rin ikaw pagagalitan ng asawa mo na ba't di mo siya bigyan ng anak. Ang tanong, nasan na ang bullets? Kasi syempre yan manggagaling sa guy, yung similya, no? So, it takes 2 to tango. Kayong dalawa ang magpapacheck up niyan. Huwag niyong hintayin na mag-40 kayo kasi nauubos din ang itlog ng babae. The earlier, the better. The best time to get pregnant is 25 to 35 years old. I've been seeing a lot of patients trying out to get pregnant or starting a family in the 35 above, marami. But by that time, hirap na magbuntis. Anong problem kung 35 and above? Pwede pa naman magbuntis. Pwede pa, Doc. Pero ano ba? Mas risky ba? O ano? Well, definitely, tumataas po, Doc, ang risk kasi nandiyan na ang hypertension, diabetes. Hindi lahat, pero syempre isipan mo nga, if you're overweight, high risk ka for diabetes and hypertension. Lose weight muna. May mga naging gymmates ako at 36, 38 years old. When they lost 5 to 10 pounds. 5 to 10 pounds lang. Nabuntis Nag-regular menses, buntis agad. No? So talagang exercise. Tapos once you talaga. get pregnant, diet and exercise pa rin yan. Hindi dahil buntis ka, kumakain ka sa for 2 people, ha? Mag-isa ka lang. Baby mo, nakiki-join in lang sa diet mo. Kasi pag sige gain ka, let's say 70 Let's say ang normal is buntis 25 na. to 35 pounds gain lang for the entire pregnancy. If you gain double, ang tendency mo is you get all the complication, hypertension, diabetes. May patients kami, nagsisevere pre-eclampsia, Ano na yung ICU, normal delikado. weight gain bawat buwan? Let's say, first month, wala pang weight gain. Wala, usually naglo-lose ng weight kasi nasusuka. Ano yung gano'ng kadaming By timbang second pwede? to third trimester, you should be gaining just 2 to 4 pounds a month. So, pag fourth month na, plus 3 pounds, mga ganon, per month. 2 to 4 pounds po. per 2 to 4 month. pounds. Okay. Hindi pwede rin sa sobra. So, Opo, kailangan kaya nila, importante rin, anong mga check vitamins up. nila pag buntis na? Importante din kasi regular check-up. Kasi pag nakita ng doctor na, uy, ang saya mo pala, 6 pounds na na-gain mo, tatry ka niya i-jeta para less yung pound gain mo next time. Yung mga multivitamins, we always give folic acid during the first 3 months. We add in multivitamins. May marami tayong prenatal vitamins. May mga favorite din yung mga doctor. By
Milk, any naman. Any. Anong milk? Gatas? Gatas. Kailangan nila ng gatas? pag Definitely buntis? for calcium. But for those na hindi kaya mag-calcium, marami naman mga yogurt, mga Yakult, no? Mga, ano pa ba? Sa food, marami rin namang calcium. Even nga yung sardinas, yung buto, kinakain, calcium yan. May mga tableta. There's a certain time na by 5 months or even earlier, we can give you calcium tablets. May bakuna? May mga bakuna. Pagdating mo ng 3 months, pag nasa flu season ka, we can give you flu vaccine. Pag may problema ka sa ngipin, usually at 5 months, I give tetanus toxoid. It's 3 vaccines yan, but during pregnancy, we give you at 5 months and 1 month after. 5 to 6 months pala, and then 1 month after. But if let's say may problema ang ngipin, pag-usapan namin ni Doktora kanina, pag may problema sa ngipin, kailangan pastahan, bunutan, etc. Bakit? Usually, yung the daily course of life Baka po, ma-complication. posibleng may, kung may infection, Sa ipin. initially yan, antibiotic ni dentist. Kailangan mo lang kausap ang OB mo kasi dapat kabigyan ng antibiotic na safe for pregnant. Hindi naman ka tayo Ano yung safe for pregnant sa... Usually, mga penicillin, mga amoxicillin. Pero mas maganda wala pa rin. Maganda wala pa rin. Pero Pero kung usually, kailangan pag mo may talaga- mga na doc na namamaga, we have to give antibiotic. Pero depende sa dentista mo, kung kailangan mo na bunutan or pastahan, usually gagawin nila yan pag nawala na yung inflammation ng antibiotic. Pinapacheck mo rin pa ba for hepatitis Yes. and others? May or AIDS, hindi na siguro. Kailangan na po. AIDS na yun? Sinama na po siya, Doc, sa ano po. Sa mga buntis, kasama na- kailangan na magpa-check for hepatitis and AIDS? CBC, Hepa B, chinecheck namin. Sa syphilis, chinecheck. Yung RPR, yung HIV 1 and 2, chinecheck na, Doc. Sinama na siya as part sa POGS po. Kasi marami na. Marami na, Doc. Paano kung delikado. nag-positive sa hepatitis B, yung nanay? Maraming positive. Ano po kailangan na namin bigyan si baby agad-agad ng vaccine paglabas. Tapos, syempre, ang medical team na magpapaanak sa inyo or even, let's say, nag-normal delivery ka sa midwife, kailangan nila malaman kasi double gloving kami niyan, Dok. Double gloving. Delikado na pati kami mahawa ang medical na magpapaanak. Tapos pag manganganak na, ano maganda? Normal? Kadalasan lahat normal? Syempre, dapat mabuti Yes. normal. Oo. Normal or CS? Bakit nga na si CS? Ang definitely ito po, pag nasa CS, ang nangyayari is due to kung malpresentation, ibig sabihin ng malpresentation, hindi una ang ulo. Pwedeng transverse o pahalang yung bata, syempre hindi siya lalabas. Kung breech or una puwet, CS din siya. Kung una puwet naman, ito ang nandito sa may pelvis. Kung cephalopelvic disproportion, meaning yung ulo, na diameter ng ulo, hindi kakasya sa pelvis. But ito, minsan, hindi naman agad-agad yan nalalaman. Kung malaki ang baby, pa rin namin, doktora, labor pa rin namin yung pasyente. Kasi kung kaya naman niya yung malaking bata, why not, diba? Di lalabas siya. Isa din kaya na si CS, placenta previa. Kung ang inunan sobrang baba or nagko-cover dito sa cervix kung saan siya dapat lalabas, maganda nga na ulo ang una, pero ang placenta or ang inunan nandito, hindi lalabas, duduguin lang siya pag hindi siya sinies. Pag yung cord, o yung, ano bang tawag sa cord? Umbilical cord. Umbilical cord, or, hindi ko alam yung sa Tagalog yung pusod ng bata, no? Pag yun ang naunang lumabas sa cervix, sa puwerta, delikado, pwede ikamatay ng bata. Yan, baka dali-dalian kami mag-cesarean dyan. Pag everything okay, nagdadilate naman, bumubuka naman ang kwelyo, and yet, by examination, nagdi-distress si bata, kailangan na rin namin unahan mag-CS. Pero there are times, habang pinapansin, a little bit lang naman na distress, as long as okay naman si mommy and yung bata, at hindi naman kami ninenervyos, minsan, pinipilit pa rin namin in-normal delivery. Pero pag sobrang grabe, let's say sobrang baba ng heartbeat at delikado na talaga, sasabihan namin kayo. Another one pala, Dok, ito, kulang. Abruptio placenta. Ang ibig sabihin nun, pag itong inunan, parang gustong maunang mag-detach or matanggal bago pa lumabas si baby, duduguin ka niyan. May mga simptomas yan, sobrang sakit ng tiyan mo, sobrang dugo. Delikado to, pag naunang natanggal ang placenta, magdi-distress yung bata. Pag hindi namin siya sinies, baka ikamatay ng bata kasi yung dugo,
pupunta na sa kanya. Okay. Dr. Kate, gaano na ba karami na pa anak mong baby? Naku, hindi ko na po binibilang. Siguro po lampas 500 na siguro. 500 But that would babies. include, nung residency training pa. Kasi sa residency training, doctor, normal delivery, bago kami gumraduate, naka more than 100 kami. Cesarean, more than 100. Breech, 5 at least. Forceps, dati nagpo-forceps delivery kami, at least 5. So after nun, Kailan syempre, nagpo-forceps? Hanggang ngayon? Hindi na. meron pa rin, doc, pero more common na ngayon yung vacuum. May vacuum? May vacuum na. Less ulo? less ang stress, less ang pressure. Hindi ko alam yun. So, vacuum na ngayon. Interesting, opo. Sinasak yung ulo, pangtulong. Opo. The only way naman kami magpo-forcep or magva-vacuum sa baby, kung usually maternal efforts, kulang na pagod na si mami, nandun na lang, kulang na lang ng konting irihan. Kasi syempre, bawal ang pinupush or finufundal yung tiyan. Kasi, yung pinupush? oo. What if hindi kaya talaga ng baby lumabas? Yung iba, finufundal, lalo na yung mga midwife, delikado po. Huwag kayong magpapatulak sa tiyan. Ang baby, pag kayang lumabas ng puwerta, lalabas at lalabas. Actually kahit hindi mo irihin. Bababa at bababa. Yun po yung nakita ko ngayon, gentle birthing. Sa mga kababayan natin, marami tayong nakikita nagba-viral na video sa internet, na meron nanganak sa wheelchair, na nanganak sa taxi. Let's say, yung ordinary person, hindi siya marunong magpaanak, biglang may manganganak. Ano bang matuturo mo sa kanila? Actually, just catch the baby. Catch lang. Pero siguro bago nun, sigurado takot ang pasyente mo. Kung hindi ka doktor, hindi ka nurse or midwife, kung and yet no inabutan, choice, let's oo. say, taxi choice. driver, Oo. pahigain ang pasyente, most likely legs open, tanggal ang panty, tumawag talaga ng tulong, somebody should be calling the hospital, the nearest hospital, or para mag-ambulance or whatever. Pero kung ikaw at ikaw lang dyan, wala kang iba, most likely ang pamilya may dalayang cloth or damit or whatever na pangkuha mo ng bata. Tell the mom not to push. Blow lang. Hinga malalim para nakaka-relax. Yung blow is para dahan-dahan lang bababa yung baby at hindi masyadong mawarak yung puwerta. So, blow lang, gano'n? Blow lang, bababa at bababa yan. Hinga lang Natural. malalim. Mali yung sinasabi Ire. na ire-ire. Marami pong nasisira yung vagina eh. That's me. But of course, if it's right there na, minsan, kung siguro ipapag-push ko lang is if kung kunyari lumabas yung ulo, yung katawan ayaw. So, Papatulong yung mga yun. napapanood natin sa mga teleserye na Yung sumisigaw. Actually, because of pain, siguro, doc, sisigaw talaga. Pero yung ire na may sound, hindi rin actually siya nag-work eh. Pag may sound ka na umiire ka, hindi ire yon, lahat yun nandito sa lieg. So, yan ang mga technique na tunay na... Pero yung blow, Anong blow? parang, yung parang tapos, blow. Para mag-relax lang? Natural po yung body kasi na magko-contract. Natural rin yan na ibababa. I've been reading up a lot of stuff in the internet now na may tinatawag nga sila, if I may, there's lamas, there's gentle birthing, na Painless? para hindi, Hindi masakit? well, painless is anesthesia eh. Okay. Itong grupong mga to, ang tinuturo nila is less medicine. Pero ang sa akin kasi, iniisip ko, pwede siyang mind over matter. Ibig sabihin nun, kung lalo na marami tayong mga pasyente na baka naman hindi rin nila maging afford na manganak sa hospital, sa mga midwife or even minsan sa bahay nanganganak, inhale, exhale lang, bababa at bababa ang bata. May na-try na rin akong mga delivery na walang anesthesia at all, pero talagang hinga lang ng malalim, bumababa yung bata dahan-dahan, less yung kilang Sira. IM. Tapos pag lumabas yung ulo ng bata, talaga ba nasisira yung vagina? Talaga napupunit? O merong iba hindi napupunit? May iba pong hindi napupunit. Especially Sinusupport pa ba yun? Wala. Kailangan po may support. May Kaya support. dapat po dahan-dahan. Usually, ang sinusupport, parang ganito. Paano sinusupport? ay, maliit na siya eh. Opo. So, paano sinusupport doon sa ilalim? Opo. Sinusupport sa ilalim? Parang kung ito yung vagina, sa may siguro sa may bandang puwetan, pwede na siguro yan. Doc, yung isang picture doon sa... Pero Dr. Kate, better pa din na sa hospital or sa lying in para mas nakakat
Well, syempre OB ako. Ang sasabihin ko, mas gusto ko talaga sa hospital kasi anything can happen. Pwede duguin si misis, pwede mag-uterine atony. Nandyan lahat, kumpleto tayo ng gamit, kaya sa hospital. Pero I cannot, Yun na nga, naman... maraming mahihirap, hindi kaya talaga Dito, meron tayong perineum. Ayan, perfect. Ito yung sa puwerta, yung perineum. So, ito yung puwet. Ito yung vagina kung saan lalabas yung baby, yung puwerta. Nakita nyo itong skin na to? Tawag dyan perineal body. Whether magka-cut kami o hindi, especially kung lampas 1 na yung baby niya, let's say 2, third baby or even more. Minsan pag-iri nila or kahit di sila umiiri, pag ubo. Punit. Kahit baka doc hindi na napupunit. But usually the first pregnancy minsan napupunit pa po masikip pa kasi. Pero pag second baby or more, ito minsan naluluwag siya ng mabuti to the point na walang punit. Usually yung ginagawa namin, full pressure dito. Naka-pressure. Naka-pressure para kami. Para hindi mapunit. Apo. Ritgens maneuver yun. Pinapabayaan lang namin siya hanggang lumabas. Magkakaroon to ng crowning, makikita nyo na yung ulo, magsistretch siya, pabayaan lang, babalik naman si baby until such time na ready na siya lumabas. Ito po, kailangan namin i-put pressure dito kasi in case, let's say, mahiwa siya or mag-lacerate, pwede po siya magtuloy-tuloy sa puwet Mas delikado. Pag napunit hanggang puwet, di magkaka-problem sila. Opo. May na-repair na rin ako, Doc, Yeah. na dahil dito, bumuka to, actually yung sutures niya, tinahi daw din siya ng midwife, pero bumuka, hindi na siya bumalik. Nung nakita ko siya, malalaki na yung mga anak niya, yun po yung kwento kong sa Japan nagtatrabaho, ito hindi na siya pantay. Ito, naka-usli na yung ganyan, maluwag yung puwerta, na-repair ko para gumanda ulit yung itsura. Okay. Vaginal repair naman. Last topic natin, last 3 minutes, yung vaginal repair. Yes, dito tayo. Bago natin i-close, kasi marami magtatanong ng vaginal repair. Yan. Salamat. So, ang tanong natin, paano malalaman kung kailangan ng vaginal repair? Pwede natin reverse. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Iba talaga pag OB nag-explain. Grabe, sanay na sanay. So, ano feeling mo, Dr. Kate, sa 500 na napaanak mo? Masaya? Opo. Masaya. At marami ang natutulungan. May nag-comment kanina, Lalo na, at 15 years na daw sila hindi makagawa ng baby. May pag-asa pa daw siya. 38 na Pero siya. mas maganda yung kanina. Nanood daw ng video ni Dr. Kate. Oo. Ngayon, 7 weeks pregnant na siya. Opo. Kasi baligtad Nakakatuwa. na yung kanyang Opo. Lahat daw nang nanonood. O, diba? Di effective ang retroverted. Oo, kaya yan. Kulang lang po ng timing at positioning. So, ang last topic natin, let's say, nanganak ng marami ba? At lumalaki. Hindi lang po, Isang factor hindi ba lang, yun? yes. So, bakit lumalaki? Isa po kung maraming anak, hindi natahi, malaki pong loss of weight kasi bumabagsak yung muscle ng pelvis or yung sa may baba. Kung ano yung nag-hold po ng mga organs ng babae, pag yun lumuwag, meaning yung sa pelvic cavity, lumuwag, pati po yung puwerta o yung vagina bumabagsak. So meaning, pag umuubo, tumatawa, may wiwi na lumalabas, yun yung tinatawag namin, may vaginal relaxation o lumuluwag, may pwedeng magkaroon ng pagluwag dun sa upper portion ng vagina. So nangyayari, even yung bladder and yung urethra, kulang yung hold ng muscle. So, may lumalabas ng wiwi. Minsan hindi na nila ma-hold. Kailangan nila tumakbo sa CR. Bakit lumuluwag? Dahil maraming anak? Dahil Yun po yung mga sinabi ko, maraming anak. Or kung iisa lang yung anak, pero ang laki naman ng bata. Dati obese or overweight, tas biglang loose ng weight sila, pumayat ng maganda, pero yung vagina lumuwag. Dahil nga dun sa pelvic wall relaxation. Dr. Kate, may nagtatanong kasi na dahil daw kulang sa sex, sobra sa sex, lumuluwag. Meron sila maling Yes, sobra daw sa sex kaya lumuluwag. Tama ba yun? No, baliktad po.
Actually, ilinaw natin. ang sex is a form of exercise. Hindi po siya luluwag kung dahil lang po sa maraming sex. Ang wala rin pong sex, para rin pong Kegels yan eh. Ang Kegels kasi, Kegels exercise is ang exercise ng vagina na kailangan mong pasikipin or parang hinuhold mo yung pagwiwi. Yun po yung kailangan natin. Kailangan kinokontract yan para mas maging maganda yung pagwiwi. Paano ginagawa yung Kegel? Sabi na iba, pag hinold ko yung wiwi ko, baka magka-infection ako sa ihi eh. Wag naman nung pag-wiwing-wiwi ka na, tsaka ka mag-exercise. Siguro, kahit nanonood ka ng teleserye mo, o So, paano nasa ginagawa taxi yung ka. Kegels para sumikip yung yung Para puwerta? muna, alamin mo muna kung ano ang muscle mo for Kegels. Para malaman mo kung anong muscle ang kailangan mong i-contract, magta-try ka magwiwi. Okay. Habang nagwiwi ka, bigla mong i-contract ang puwerta o yung vagina, mapapansin mo na, di ba, pipigil ng wiwi yan. Parang nagwiwi ka, biglang nakakat yung wiwi mo, yun ang muscle na kailangan mo i-contract sa Kegels exercise. Now, let's say, nakawiwi ka na, nagta-travel ka na, bored ka, or whatever, gusto mo malaman na i-Kegels mo, tandaan mo lang, yung muscle na kinokontract mo habang nagwiwi ka, yun ang i-contract mo ngayon. So, hindi ka kailangan na nagpipigil ng ihi. Hindi. Kahit bagong ihi, basta imagine mo lang paano yung pag-ipit nun. Oo. Pero kung hindi mo pa rin alam, punta ka sa OB, ang OB, e-examinin ka sa puwerta, tapos ipapapigil sa'yo yung muscle mo sa puwerta, nararamdaman namin kung nagko-contract. Oo. Yes. Tapos, paano yung inaral mong laser vaginal repair? Ano yung ginagawa? Ang sa puwerta kasi, maraming pwede eh. Yung pagkaluwag, yung pagkaproblema ng wiwi, o yung tinatawag naming cystosil or rectosil. Ang cystosil, pag lumobo, yung bladder nahuhulog sa vagina, nahuhulog ito. Itong bladder, nahuhulog dun sa mismong vagina. Yung puwet, yung rectum, lumolobo naman papunta dun sa vagina din. So, yung cystosil and rectosil, pwede siyang ma-repair. Lahat ng OB kaya mag-repair. Ang maganda sa LVR o ang laser vaginal rejuvenation, minimally invasive siya. Nire-repair siya dito, babawasan din ang vaginal tissue or yung mucosa, babawasan dito. Ang mangyayari, sisikip rin yung vagina. Yung muscle sa taas tsaka sa baba, pinapagdikit namin na ganyan. Kasi kung ito yung sa vagina, ito yung muscle niya, yung pagkaluwag nung pagkakalat, say paglabas ng baby, yung pagkaluwag, manipis na to, para yung rubber band na lagi mong ini-stretch. Ang ginagawa namin sa laser vaginal rejuvenation or the regular vaginal repair, pinagdidikit namin yan, binabawasan namin yung mucosa dito, pati dito sa may baba, binabawasan. So by the time na matapos kami, lumiit na yung vagina, no? Meron din kaming ginagawa, minsan ito, mapapansin nyo, yung labia o yung manipis na labia, masyado nang malaki, parang elephant ears or butterfly wings. Binabawasan din namin yan para umimpis ito. May mga surgery, opo, laser din po. Pag konti lang or stage 1 lang din naman ang problema mo, meron din naman kami, yung non-invasive, may pagkabago siya, which is the Femilift. Okay. Last question, Dr. Kate, na-hostage natin si Dr. Kate for 2 hours. Grabe. Last question na lang, may nagtatanong ay pag nagsisex daw, parang may tumatama, sabi ng babae, or yung lalaki, nasusugat, saan dito, meron bang tumatama dito sa loob? Definitely, ang iniisip ko lang po siguro tatama is yung cervix. Ito. Walang tatama dito sa daanan? Well, depende kasi each and every person iba po eh. Pwedeng may tamaan na buto, which is yung pelvic. Ito po, may buto po na tinatamaan dyan. Kasama po siya sa pelvis natin, ano? Yung buto yung buto, ganyan po yung buto eh, no? Ganyan. Minsan may tinatamaan dito. It's more of positioning po, I think. Pag may natatamaan naman sa loob, let's say, dulo ng penis, may natatamaan siya. It's more of the cervix po ang natatamaan. Delikado ba yun? Hindi naman po. Pwede masira yung cervix? No? Hindi naman po.
Ang ano lang dyan is minsan, syempre, too much play or ano ba, at sabihin ko, rough sex or ano, pag ang babae, may mga nakita na kasi akong pasyente na matagal na sila, years together na sila, and yet bigla siyang dinugo. Tapos isa sa mga tanungan ko, kahit nahihiya siya, is rough sex. Ang rough sex kasi, lalo na kung ang babae hindi naman ready, nakapag-contact na sila lahat, ganyan, pero ang tanong ko, dry ka ba na nag-contact ka? That can cause bleeding or even laceration or pagsugat or yung gasgas na can cause pain later on. Minsan positioning, minsan may mga narinig akong pasyente na nag-try sila na iba-ibang position, pero pag sex, si babae or even si lalaki can have pain. Bakit? Bahala kayo, baka ang lalaki pwede rin, ang sabi nga ng neurosurgeon friend ko, pwedeng mag-fracture ang penis. Oo nga, pwede mag-fracture. Nag-guess namin isa. Ayun. Dr. Kate, 2 hours na, pero sorry sa mga pasyente ni Dr. Kate. Konting bigyan nyo pa kami sa mga naghihintay sa clinic kay Dr. Kate. 5 more minutes. Ang daming request. Please daw, endometriosis, wag lalampasan. Nako, Please daw. short lang. Ang endometriosis kasi, nako, sigurado yan, may dysmenorrhea ka. Ano ba na yung endometriosis? Ang endometriosis kasi, May parang chocolate cyst? Ano ba? not necessarily. Ang endometriosis kasi, ito ang matres ulit. Short lang. Endometriosis, ito endometrium to. No, yung lining ng matres, endometrium. Ang sinasabi nila, may theory sa endometriosis, na may mga cells ang endometrium, lalabas sa fallopian tube, lalabas sa ovary, pwede siyang kumabet anywhere. Even sa ovary, nagiging chocolate cyst nga, pwedeng lumaki. Sa fallopian tube, to the point na pwede itong mag-block. Parang hindi naman PID, pero pwede siya, Doc, makablock ang endometriosis. Definitely, it causes a lot of dysmenorrhea. Pwede siyang makita elsewhere, even sa puwerta, pwede rin siya makita, causing painful sex. Pwede siya kumabet elsewhere. Ang maganda lang, Doc, sa Anong endometriosis. cause nun? Wala. Yun po, sa endometriosis, it's also hormonal imbalance. Oo. Ang pinaka... Yes, anong gamutan? Dati, pag may ovarian cyst, inooperahan natin. Ang maganda lang dito, the last couple of years, may gamot na tayo for endometriosis. Anong gamot? Ang gamot, can I Yes, say? say it. It's Visan. Ang Visan, nakakawala ng dysmenorrhea, nakakalesen ng endometriosis. Yung ovarian cyst, nakita namin siya lumiliit. According to the company, hindi naman siya magpapawala ng cyst. Hindi rin siya makakaalis ng cyst. Nababawasan lang ang simptomas. Safe But naman to, safe mahal. po, 2,500 a month. A month ang gastos. Para siyang tableta. Gano'ng katagal? Depende po. I have patients on the second year. According to the company, hanggang 3 years siya pwede inumin. Ang medical studies, medyo maganda-ganda naman. Maganda naman Pwede po. na. Opo, maganda. But the thing is, ang tanong, yun ba ang kailangan mo or operasyon? Ang maganda lang kasi Operasyon for what? Kung kunyari, pumunta let's say, dito yung pumutok. Pumutok yung... pwede Let's say pumutok. Definitely, pag once sobrang sakit ng tiyan mo, kailangan kang buksan. Ano tawag dito? Kasi ganito, Doc, alam mo ba ang endometriosis, hindi yan na diagnose via ultrasound. Laparoscopy ang diagnosis niyan kung talagang endometriosis meron ka. Yung endometriosis niya might be due to the ovarian cyst na yung chocolate cyst na nakikita sa ultrasound, yun lang ang nakikita sa ultrasound. But the rest of the endometriosis, yung mga tinatawag namin mga powder burn, may mga vesicle or para kang may chickenpox sa matres, yun nakikita namin when we open you up. But minsan, ang binibigay namin dyan, mga Depo, mga injectable, Tulesian, pwede na din. Oo. Pero depende po sa kaso. At kung gagaling kayo, edi tamang gamot yun sa inyo. Pero pag hindi po gumaling, we need to find a way kung paano po kayo gagamotin and you'll feel healthier. Ayaw talaga pakawalan si Nako. Dr. Kate. Grabe. So, maraming salamat. Na-discuss namin halos lahat ng topic. Myoma, PCOS, sa first part na-discuss namin. Marami. Yung PCO PCOS, kanina pa. myoma, menses, hindi mabuntis, gusto magbuntis, lahat, vaginal repair. And hopefully, one day, makukuha natin ulit. Makakabalik kaya si Dr. Kate? Sure. Okay lang po. Kailangan to may help share. everyone, no problem po. Yes, so I'm sure talagang
Bakit mo nga ito ginagawa, Dr. Kate? I'm sure, kanina, Masarap. yung off the air, yung sinasabi mong awang-awa ka, siguro kailangan marinig Oo, nila. kasi before itong FB live natin, after every time nai-interview ako nila Dr. Willie and Dr. Lisa, actually, Doc, sa Facebook, I've been receiving a lot of sa Messenger, FB Messenger. yes. Ang dami, hindi lahat, Doc, kaya kong sagutin. Maubos ang oras. Ubos po talaga, pero ito po, ang maganda po niyan is tingnan niyo po yung videos natin kung makakatulong sa inyo. But there are things po na even after ko ma-explain, malalaman ninyo kung kailan kayo pupunta sa OB ninyo. Tutulungan po kayo ng OB. I hope lang the doctors, let's help each other out. Let's help our kababayang Pilipino. Pilipino po kami. Kailangan natin i-voice out kasi may nag-comment po kanina na Bakit Howard? Howard, Your dad. yung great-grandfather ko po is the Howard, British person. Kapatid Pero, niya si Caroline Howard. ANC. hi, Ate Oline. ANC. Oh, hi sa mga Hi. sister. So, sisters ko, my mom's watching and my relatives in the US. Hello. Pwede ulitin daw ang show. Ulitin. Pwede po i-replay. Pwede niya ulit-ulitin at makita. Maraming salamat. Pwede pong ulit-ulitin panoorin sa inyong Yes. cellphone and I-download iPad nyo na or lang. computer. Libre. Final words, Dr. Kate? Final words? Oo. Ito, ang daming mga comment. Salamat. Ang Salamat daming po ng nagtuna. marami. Thank you very Thank much, you. umakyat. Ang daming love. Basta pag-sukit, Doktor. Oo. To all our friends, to other doctors, let's help our kababayan po. May mga nakausap po ako Nahirapan minsan, mag-invite ng 5 ibang minutes. doctors eh. Minsan po, 5 Ikaw ang minutes first lang. na Ganun. nag-guest sa ating FB Live. Pero sa DZRH, marami na ako nag-guest. Opo. It will come, Doc. Hindi nila alam Oo. mas malakas. Mas yun. marami tayong matutulungan. Millions tayo dito. We feel good to help. Ang kailangan po natin sa tulungan natin our countrymen. Minsan po, konting tanong or konting extra time lang po mag-explain. Mas matututunan nila. May mga pasyente pong lipat-lipat hanggang maka-5, 6 silang doktor na makita. And yet, hindi po nila completely maintindihan kung anong problema nila. Let's give extra time. Hindi lang po 5 minuto minsan ang kailangan natin ma-explain. Sayang po ang pagtulong natin. Baka naman pap smear lang pala, Yes, mag-lead naman that's siya true. to cervical cancer na nakita ko po sa isang pasyente na natotrauma sa pap smear lang. Ang simple-simple lang. If ever may konting sakit, little bit lang po yun, hindi yan sobrang sakit. Pwede po nating bilisan. Bigyan po natin talaga ng extra time and effort. Thank you very much. Palakpak. Thank you. Thank you, everybody. Grabe, 2 hours. Grabe, 2 hours. Maraming salamat po sa Thank you. pag-share. Thank you for inviting Like me. and share, okay? Hopefully, one day soon, kukuha natin ulit si Dr. Kate at yung ibang doctors, hopefully makukuha din natin para po sa inyo. Libre, walang nothing, no agenda, para lang matulungan ng bayan. God bless po. Thank you. Bye-bye.